Welcome sa One Tamad Recap. Ibobood natin ngayon ang 2022 Indian sci-fi action film na pinamagatang Attack. Spoilers ahead. Watch out and take care. Nagbukas ang pelikula sa pagpapakita ng isang grupo ng terorista na may masamang pinaplano. Ang grupong ito ay ang most wanted terrorist group sa bansa at pinamumunuan sila ng lalaking nagngangalang Rehman Gul. Matapang na nagpahayag si Rehman sa telebisyon ng pagdedeklara niya ng digmaan laban sa gobyerno. Ang malala pa ay may hawak din siyang ilang mga hostage na sundalo. Hindi ito pinalagpas ng gobyerno kaya agad nilang ipinadala ang pinakamahusay nilang sundalo upang sagipin ang mga hostage. Pinangunahan sila ni Arjun Shergill na hindi maipagkakailang isa sa pinakamagaling na sundalo. Bumuo sila ng estratehiya kung paano sila lihim na makakapasok sa kuta ng mga terorista at pagkatapos ay sorpresa nila itong aatakihin. Sa panahon ng misyon, nasalubong nila ang isang babae pero hindi nila ito pinatay, na sa kasamaang palad ay nagpaalerto sa mga tropa ng terorista. Dahil dito isang bakbakan ang sumiklab. Kalaunan ay nasalubong ni Arjun ng isang binatilyong suicide bomber. Bakas ang takot sa mukha ng binatilyo habang nagbabanta kay Arjun na pasasabugin niya ang bomba. Gayunpaman sinubukan ni Arjun pakalmahin ang binatilyo saka nito dinisable ang bomba. Pagkatapos sinabihan niya ang binatilyo na tumakas na at iligtas ang sarili. Ilang sandali matapos patakasin ang binatilyo, nilusob sila ng mga terorista. Bagaman marami na silang napatay sa mga tauhan ni Rehman, hindi pa rin nila mahanap mismo si Rehman kaya inutos ni Arjun sa team na umatras na muna bago pa lumala ang sitwasyon at matrap sila ng mga kalaban. Ngunit habang papalabas si Arjun ng gusali, napansin niya ang kahina-hinalang butas sa dingding. Sinira niya ito at nalaman na nandito lang pala nagtatago si Rehman. Tagumpay ang misyon at agad nilang dinalang bihag si Rehman. Isang taon ang lumipas, si Arjun ay nasa Mumbai Airport nang aksidente silang magkabanggaan ng isang binibini at aksidente din silang nagkahalikan. Humingi ng paumanhin ang binibini at nagmadaling umalis. Ngunit mula sa oras na yon ay hindi mapigilan ni Arjun malab at first sight sa binibini. Lumalabas na ang babae pala ay isang flight attendant sa eroplanong sinasakyan ni Arjun. Hindi maiwasang tumitig ni Arjun ng husto sa binibini dahil hanggang sa mga oras na ito nalalasap niya pa rin ang tamis ng hindi sinasadyang halik kanina ng binibini sa kanya. Subalit hindi mapalagay ang babae na tinititigan siya kaya umalis muna ito. Hindi pinalagpas ni Arjun ang pagkakataon at lakas loob niyang kinausap ang binibini. Nagpakilala sila sa Izzet isa at ang pangalan ng babae ay Ayesha. Nagpakilala din si Arjun at binanggit na isa siyang sundalo. Sa una ay ayaw maniwala ni Ayesha, kaya naman pinakita ni Arjun ang kanyang mga litrato bilang ebidensya. Nang makita ito ay nakumbinsi na nga si Ayesha at unti-unti na rin silang nagkakamabutihan. Matapos magbigayan ng numero, lumipas ang mga araw at sina Arjun at Ayesha ay nagsimulang gumugol ng maraming oras na magkasama, pumupunta sa magagandang pasyalan sa India upang mag-date hanggang sa ganap nilang makilala ang Izzet isa, na kalaunan ay naging sila na nga. Isang araw, si Arjun ay nasa airport upang sunduin si Ayesha at sorpresahin siya ng isang bungkus ng bulaklak. Gayunpaman, ang kanilang kaligayahan ay hindi rin nagtagal nang biglang umatake ang mga terorista sa airport. Bilang alagad ng batas, hinarap niya ng mag-isa ang mga terorista, habang si Ayesha naman ay abala sa pag-evacuate sa mga pasahero. Sa kabila ng pagsisikap na mailigtas ang mga tao, si Arjun ay nabaril sa binti at napuruhan ng husto nang tamaan siya sa pagsabog ng granada. Namataan siya ni Ayesha at sumubok tumulong, sa kasamaang palad ay nabaril din siya ng terorista sa puso na agad kumitil sa kanyang buhay. Labis na nagdalamhati si Arjun ngunit sa mga oras na ito ay wala siyang magawa. Dinala si Arjun sa ospital na kritikal ang kondisyon. Halos isang linggo siyang walang malay na nagpaalala ng husto sa kanyang ina. Pero sa ilang araw ay nagising na rin si Arjun na binabanggit ang pangalan ni Ayesha. Pagkatapos dumating ang doktor para ipaalam ang malungkot na balita na habang buhay na siyang ganap na paralisado dahil ang tama ng baril ay winasak ang kanyang spine. Sobrang nabigla si Arjun nang marinig ito at hindi niya ito matanggap. Dumating pa sa punto na nais na niyang wakasan ang kanyang buhay dahil iniisip niyang wala na siyang silbi.
Mabuti na lang mayroon siyang mapagmahal na ina na laging nagpapalakas ng kanyang kalooban at handang alagaan siya. Isang umaga, habang nanunood si Arjun sa telebisyon, napanood niya ang balita kung saan natukoy na ng mga otoridad ang pasimuno sa pag-atake sa airport at siya ay isang binata na nagngangalang Hamid Gul. Nakilala ni Arjun ang itsura ng binata kung saan ito mismo ang suicide bomber na tinulungan niya noong panahon ng pag-raid nila sa headquarters ni Rehman Gul. Lumalabas na si Hamid Gul pala ay biolohikal na anak ni Rehman Gul. Samantala, nagtipon ang mga opisyal ng gobyerno sa isang pagpupulong. Siyempre pinag-usapan nila ang pagtugis kay Hamid. Kabilang sa mga opisyal ay si Subramaniam, ang chief ng Indian Intelligence ay may kawili-wiling panukala. Iminungkahi niya ang AI-operated Super Soldier Program sa punong ministro. Gayunpaman tinawanan lang ng ibang opisyal ang kanyang panukala. Pero iginiit ni Subramaniam na hindi siya nagbibiro dahil ang siyentipikong si Sabaha Qureshi ay halos 7 taon nang tinatrabaho ang Super Soldier Program at ngayon ay nasa bingit na siya ng tagumpay. Dagdag niya pa na sa pamamagitan ng makabagong teknolohiyang ito, mas madali nilang mahuhuli ang mga notorious na terorista tulad ni Hamid. Habang nagsasalita, napukaw nito ang pansin ng ibang opisyal maging ang punong ministro at isinaalang-alang nila ang kanyang ideya. Lumipat ang eksena kay Arjun. Nakarinig siya ng kalampog sa loob ng bahay kaya sinuri niya ito. Sila pala ay pinasukan ng mga magnanakaw ngunit hindi magawang lumaban ni Arjun dahil sa paralisado niyang katawan. Ang mas malala pa nito, inatake din nila ang kanyang ina at ninakaw pa ang singsing nito. Mabuti na lang hindi sila pinatay ng mga magnanakaw at umalis na. Sa mga puntong ito, nalungkot ng husto si Arjun dahil hindi man lang niya may pagtanggol ang sarili at kanyang ina. Kinabukasan, nakakuha na nga ng permiso si Subramaniam mula sa mga opisyal na gumamit ng Super Soldier Program para tugisin si Hamid. Agad siyang nakipagkita kay Dr. Sabaha upang talakayin ang teknolohiyang kakailanganin sa planong ito. Binigyan niya ng listahan ng doktor ng mga potensyal na sundalong tatanggap ng superhuman technology. Gayunpaman agad na tinanggihan ng doktor ang lahat ng mga kandidatong ito dahil ang Super Soldier Program daw ay para lamang sa mga sundalong paralisado na at wala ng kakayanan sa pakikipaglaban. Nang marinig ito, kaagad naalala ni Subramaniam ang kaibigan niyang si Arjun na ganap na paralisado. Walang anumang pagkaantala, dumiretso siya sa bahay ni Arjun para ipaliwanag ang tungkol sa Super Soldier Program. Ipinaliwanag niya na kung magiging matagumpay ang operasyon sa kanya, magkakaroon siya ng pambihirang lakas at muli siyang makakabalik sa serbisyo. Nang marinig ito, walang pag-atubiling sumang-ayon si Arjun at humingi ng pahintulot sa kanyang ina bago umalis. Pagdating sa laboratorio, ipinaliwanag ni Dr. Sabaha ang mga panganib na kasangkot sa operasyon. Sa kagustuhang makapaghiganti kay Hamid, agad sinang-ayunan ni Arjun ang operasyon na hindi nagdadalawang isip. Sa wakas ay nagsimula na nga ang operasyon. Pagkatapos ng operasyon, nagkamalay na si Arjun ngunit hindi niya maigalaw ang buong katawan at nakaramdam ng matinding pananakit ng ulo. Ipinaliwanag ni Dr. Sabaha na ito ay isang normal reaction dahil ang system ay nasa proseso pa ng pag-sync sa kanyang utak. Nang humupa na ang sakit, hiniling ni Dr. Sabaha kay Arjun na igalaw ang kanyang kamay na sa una ay mahirap, ngunit unti-unti niya rin itong naigalaw. Pagkatapos sinubukan niyang maglakad, ngunit natagalan pa bago niya tuluyang maangkop ang bagong teknolohiya sa kanyang katawan. Sa sumunod pa ng mga araw, sinikap ni Arjun na sanayin ang kanyang katawan upang maangkop sa teknolohiya. Salamat sa kanyang matibay na determinasyon dahil hindi rin nagtagal ay tuluyan na niyang naiangkop ang teknolohiya sa kanyang sarili at magkaroon ng buong kontrol sa kanyang katawan. Pagkatapos nito ay isinalang siya ni Dr. Sabaha sa huling yugto kung saan ikukonekta ang kanyang utak sa Iris system na magpapahintulot sa kanyang ma-access ang mga data ng gobyerno, kabilang ang iba't ibang wanted criminal. Paliwanag pa ng doktor na ang Iris system ay kahalintulad ni Siri at Google Assistant na pwedeng niyang kausapin. Stop. Isang gabi, pumunta si Arjun sa sentro ng lungsod upang maghiganti sa mga tulisan na pumasok sa kanilang bahay at nambugbog sa kanyang ina. Sa pamamagitan ng Iris system, madali niyang natunton ang kinaroroonan ng mga tulisan. Pagdating ni Arjun sa lugar, nakilala siya ng magnanakaw at nagtaka kung paanong nakakalakad na siya. Pagkatapos buong tapang niyang hiniling na ibalik ang singsing ng kanyang ina,
Ngunit tumanggi ang tulisan at sa halip ay nangahas pa itong hamunin siya sa pakikipaglaban. Agad siyang sinuntok ni Arjun at nabawi ang singsing ng kanyang ina. Pero nagtawag ng backup ang lalaki kaya pinalibutan si Arjun ng mga tropa nito para tambangan siya. Walang kahirap-hirap niyang binugbog ang mga gangster. Subalit bigla niyang napansin ang paparating na mga pulis kaya nagpa siya siyang tumakas sa eksena. Great! Garbage truck! Kalaunan, sinaway siya ni Cebremanium dahil sa kanyang walang ingat na pag-uugali. Pinaalala ni Cebremanium na ang teknolohiyang itinanim sa kanya ay para hulihin si Hamid at hindi para gamitin sa mga inosenteng sibilyan. Ngunit pinaliwanag ni Arjun na binawi lang niya ang singsing ng kanyang ina na ninakaw ng mga tulisan. Tiniyak niya naman kay Cebremanium na talagang tutugisin niya si Hamid sa anumang paraan hindi lang dahil sa misyon kundi dahil sa personal niyang galit. Sumunod na mga araw, isiniwalat na ang susunod na target ni Hamid ay ang Parliament House ng punong ministro. Dumating din si Dr. Sabaha sa Parliament para isumite ang pag-unlad ni Arjun sa Defense Minister. Ilang sandali lang, isang convoy ang dumating, na lumalabas ay mga tauhan ni Hamid na nagbalat kayo bilang mga Rapid Action Force. Humingi sila ng permiso sa mga gwardya na pumasok, subalit masyadong mahigpit ang mga gwardya sa pagsunod sa mga protocol kaya humingi sila ng kumpirmasyon mula sa Central Guard na nasa control room. Ngunit hindi inaasahang ang mga gwardya sa control room ay napasok na rin pala ng mga tauhan ni Hamid. Dahil dito tuluyan ngang napasok ng mga nagpanggap na RAF ang Parliament Building. Sa kabilang panig, si Arjun ay nag-iisip kung paano niya mahuhuli si Hamid. Bigla na lang nagsalita ang ear system sa kanya na sinasabing si Hamid daw ay kasalukuyang nasa loob ng Parliament Building. Hindi na siya nagaksaya pa ng oras at agad na kinontak si Cebremanium para i-relay ang nakalap na intel. Bigla na lang, isang missile ang umatake sa Parliament at nilagay ang bawat isa sa panganib. Naalerto ang lahat ng pulisya at security upang siguruhin ang kaligtasan ng punong ministro, habang ang mga tauhan ni Hamid ay naglunsad na ng pag-atake. Hindi rin nagtagal, tuluyang nadaig ng mga tauhan ni Hamid ang lahat ng gwardya. Hinayjack nila ang gusali at binihag ang Parliament Minister at Union Ministers, kabilang ang punong ministro pati si Dr. Sabaha. Samantala, si Arjun at kanyang team ay naghanda na para i-rescue ang mga hostage. Bilang tugon sa pag-atake, ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno ay nagpatawag ng isang emergency meeting upang talakayin ang sitwasyon at bumalangkas ng mga plano. Makalipas ang ilang sandali, si Arjun kasama ang kanyang elite forces ay nakarating na sa tuktok ng Parliament Building. Nang malaman ito ni Hamid, nakipagnegosasyon siya sa gobyerno para paatrasin ang mga sundalo nila kapalit ng 50 hostage. Pinag-usapan nila ang mungkahi ni Hamid, pero si Cebremanium ay may mas magandang plano kung saan paatrasin nila ang buong tropa, maliban lang daw kay Arjun. Siniguro niya sa mga opisyal na si Arjun ay mas maaasahan pa kesa sa pinagsamang batalyon ng sundalo. Sinang-ayunan naman ito ng mga opisyal kaya umatras na nga ang mga sundalo maliban kay Arjun. Pagkatapos sinimulan kaagad ni Arjun ang kanyang aksyon sa pamamagitan ng paglusot sa mga air vent, habang si Hamid naman ay napaniwalang umatras na nga lahat ng mga sundalo kaya tinupad niya ang kanyang pangako na palayain ang 50 hostage. Samantala, inutusan ni Cebremanium si Arjun na i-hack ang CCTV system nang sa ganun masubaybayan nila ang nangyayari sa loob ng gusali. Mabilis niyang tinupad ang utos ni Cebremanium at pinatay lahat ng nagbabantay sa CCTV area. Samantala, nagmungkahi si Hamid ng pangalawang kahilingan sa gobyerno. Hiniling niya na palayain ang kanyang ama na si Rehman Gul kapalit ng kalayaan ng punong ministro. Hinimok ni Cebremanium ang ibang opisyal na maghintay pa ng sandali dahil kumpiyansa siyang malulutas ni Arjun ang problema at mapapalaya ang punong ministro at ibang mga hostage. Samantala, kinontak ni Sabaha si Arjun para humingi ng tulong gamit ang kanyang smartwatch. Sa kasamaang palad tumunog ang smartwatch niya at narinig ito ng isang terorista. Sinimulan niyang harasin si Sabaha at narinig ni Arjun at ni Hamid ang kanilang komosyon. Dahil dito pareho silang tumungo sa lokasyon. Nang masilip ito ni Cebremanium sa CCTV, agad niyang binalaan si Arjun na wag ituloy ang binabalak niya at sinabing paparating na si Hamid sa lokasyon at posibleng masira niya ang buong plano kapag nakita siya.
Gayunpaman alang-alang kay Sabaha na nagligtas sa paralisado niyang katawan, sinaway ni Arjun ang utos ni Subramaniam at pinatay ang lahat ng mga terorista sa loob. Pagkatapos dinala si Sabaha sa ligtas na lokasyon. Ilang sandali ay dumating si Hamid sa eksena at nagulantang sa kanyang nakita. Dito niya tuluyang napagtanto na mayroon pang sundalo sa loob na kumikilos laban sa kanya. Nagsalita si Hamid sa walkie-talkie upang bantaan si Arjun na hindi siya magtatagumpay kaya wag siyang umaktong bayani. Gayunpaman tumugon si Arjun kay Hamid na sinasabing siguruhin lang nitong hindi siya muling maiihi sa kanyang salawal gaya ng dati pagka nagkaharap na sila. Agad na pagtanto ni Hamid na si Arjun ng parehong sundalong nakaharap niya noon sa pag-aresto sa kanyang ama. Galit na galit si Hamid kaya agad niyang pinatay ang isang hostage bilang babala sa gobyerno at hiniling na pasukuin sa harap niya ang sundalo nila. Tinawagan ni Subramaniam si Arjun para ipaalam ang kahilingan ni Hamid na dapat siyang sumuko kay Hamid alang-alang sa mga hostage. Dagdag niya pa na gawin na ang nararapat at tapusin na ang kaguluhang ito. Si Arjun nga ay nagpanggap na sumuko upang mapalapit kay Hamid. Sa kasamaang palad isa sa mga tauhan ng sumuntok sa chip na nasa batok niya na nagpahina sa kanya ng husto dahil sa pag-shutdown ng teknolohiya. Mabuti na lang na alerto si Dr. Sabaha sa pag-shutdown ng system kaya agad niyang binuksan ang kanyang laptop para i-reboot ito. Matapos ang ilang pagsisikap, sa wakas nagawang mapanumbalik ni Dr. Sabaha ang system ngunit si Arjun ay nanatili pa ring walang malay. Sa kabilang panig, pinakawalan na nga si Rimangul bilang kasang-ayon sa kahilingan ni Hamid. Nagmungkahi ulit si Hamid na maglaan ng eroplano para sa kanyang pagtakas patungong Ecuador. Balik kay Arjun, nananaginip pa rin siya kasama ang kanyang kasintahan na si Ayesha. Sa panaginip, sinabi ni Ayesha na wala na siya, pero dumating ito sa panaginip niya para lang sabihin na mahal niya siya. Matapos marinig ang mga salitang ito sa panaginip niya, nagkaroon na nga ng malay si Arjun at agad na kinalaban lahat ng tauhan ni Hamid. Sa huli, nagtagumpay siyang ubusin lahat ng tauhan ni Hamid ngunit kalaunan ay nadiskubre niya na may itinanim palang bomba si Hamid dito sa gusali. Kaagad niyang kinontak si Subramaniam para ipaalam ang tungkol sa bomba at sinabing dapat nilang pigilan ang sasakyan ni Hamid dahil hawak nito ang detonator ng bomba. Gayunpaman nang pahintuin nila ang sasakyan, natagpuan nila na wala dito si Hamid at lumalabas na si Hamid pala ay dumaan sa ginawa nilang tunnel para doon tumakas. Natuklasan naman agad ito ni Arjun sa tulong ng Iris system. Lumabas siya sa tunnel at sinimulang habulin si Hamid sa pamamagitan ng motorsiklo. Samantala si Hamid ay nakarating na nga sa airport at papasakay na ng plane. Papa-take off na sana ang eroplano, pero dumating si Arjun at pinabulusok nito ang motorsiklo. Matapos mapatay si Hamid, kinuha agad nito ang detonator upang i-defuse ang bomba. Sa pamamagitan ng tulong ng Iris system, tagumpay siyang na-defuse ang bomba. Nang makumpirma na ang bomba ay na-defuse na, ang punong ministro at lahat ng hostage ay sa wakas nakalabas na rin ng gusali. Samantala si Riman na nakasakay ng eroplano ay itinapon ng mga sundalo sa ere ayon sa utos ni Subramaniam at dito na nagtatapos ang ating kwento.